Hawak ko ngayon ay isa sa mga luma kong linyada. So ito yung tinatawag kong sweater roundhead. Actually set na to as family. So as a family, sweater roundhead lang. Wala akong maisip na pangalan na ibibigay sa kanilang linyada. So hanggang ngayon, tawag ko lang sweater roundhead. Pero set na to as family. Matagal na sa akin to. 2007 bali na-breed to, yung pinakalinya nito. Tapos nasubukan namin ng 2008. Noong 2008, bali 2007 na invite ako ni Paring Rico para subukan yung LGBA. So ako naman, medyo excited kasi LGBA yun eh. Nandoon yung mga sikat na nagmamanok. Sila Patrick Antonio, Sunny Lagon, B-Boy Enriquez, marami pang ibang mga kilalang nagmamanok ng Luzon. So, yung makalabang ka lang doon parang achievement na. So, sa madaling salita, 2008, 7 stag, 3 ano yan bali tatlong derby na 7 stag. So, yung first leg, sa madaling salita, sumali kami. Ang unang elimination, 3 stag, may nilabang kami isang puti, saka dalawang magkapatid na sweater round. Yung puti natatandaan ko pa, pinaradaan kami ng Shento G's. Tapos ang sa aming pusta 11,000. 5,500 sa akin, tapos kuya ko, tsaka may kasama yata siya, lang, nag-ati sa 5,500, so 11,000. So, parang napapailing ako na naisip-isip ko na mali yata kami ng ligang sinalihan. Kasi, nagulat ako dahil ang parada nga, 110. So, naikasa naman. Tapos, yung puti na nilaban namin na first fight, nanalo, walang sugat. So, magaling yung puti na yun. So, doon unang-unang matetesting yung mga airwall fight. Noon, di ko pa tinatawag yan na airwall fight. So, yung puti na yun parang, puti lang. Tapos, ayun nga. So, magandang ginawa ng puti na yun. Susunod naman, dalawang sweater roundhead. Doon sa dalawa na yun, nalahi nito, mananalo parehas. So, sa madaling salita, 3 wins kami na elimination. So, tuwan-tuwa kami. Dahil first time mong sumali ng LGBA, maganda pa agad ang score mo. Pero yung may elimination, 3 wins. Perfect. Nung mga time na yun, gusto ko 5-5 lang bawat isang manok. So, talo pa sa gastos. Binigyan ko ng balato yung tao ko siyempre. Tapos yung sa nagtari, yung gamot, tapos yung gastos pa sa pagpunta ng Maynila sa San Juan. So nung susumahin ko yan, halos paluwal pa. Wala kang talo pero talo sa gastos. Pero masaya. Sumunod nun yung semifinals. So sa semifinals, gagamit kami ng 3 pa na kapatid nito. So, naka 3 wins kami unang laban, kapatid nito, panalo. So, tuwan-tuwa kami. Tapos, pang 5th fight o yung second fight namin nung semis, matatalo. Kalaban namin taga rito sa Bataan din. Yung AC-12. So, natalo kami sa AC-12. Then, susunod na laban, kapatid nila yun, bali isa nalaglag. Tapos sumunod na laban, yun ulit, sweater roundhead, nanalo. Bali ang namin, last fight,
ang katapat namin, Sunny Lagot. So, biruin ninyo yung mga nakalaban namin. May mga pangalan. Actually, fourth fight din. Kilala rin nagmamanok yung tinalo namin. So, walang magaang na laban. Bali, halos mga kilalang breeder ang kalaban namin. Sa 7-5 namin, Sunny Lagon nga. Ang gamit ko naman doon yung Leaper Hatch ko. Tapos ang kalaban nun yung swipe ni Congressman Sunny Lagon. So nagsisimula na siyang gumamit nun ng mga puti. Talo tayo doon. Sa madaling salita, yung 2008 na yun, nakascore tayo na 5 wins, 2 loss. So not bad. Considering na kakaunti lang din yung mga manok natin na napoproduce. Tapos makakalaban mo itong mga malalaking farm. 2009, bali sa 2009 naman, ganun ulit. So, nasubukan namin itong linyadan to. Inanuli namin sila binread. So, doon sa pagbibreed namin ng 2009, gumamit kami ng 6 na magkakapatid. Tapos, isang mayahin. Doon sa, yung first leg na yun, yung 3 magkakapatid, nanalo. So, 3 wins na naman kami. Kanya parang hanggang sa amin noon nung labanan noon sa LGBA. Kasi, pag elimination, maganda-ganda score namin, 3 wins. Tapos, yun nga, yung semifinals, may isa kaming mayahin na ginamit. Tapos, tatlo na kapatid pa nung mga sweater round. Yung mayahin, bali first fight namin nung semis, matatalo. So, ang score namin nun, 3 win, 1 loss na. Pagkayari nun, susunod, yung 3 huling magkakapatid na ito, ang lahi nito, mananalo. So, makaka 6 points kami doon. Actually, yung 6 points namin na yun, ang nag-champion, 6.5. Yung kaibigan natin na si Louis Cerudo, bale, nag-draw yung niya, last fight. Nung mag-draw, naka 6.5 siya. So, ako, ang natatandaan ko si Nestor Bendeville din runner-up nung time na yun. So, runner-up ako, si Nestor Bendeville, nag-runner-up din. Kaya maganda score dito sa sweater rounded na to. Ayun nga, pagkayari, second leg, third leg sumali kami, medyo hindi na ganun kaganda, pero second leg, nasa pa kami, top 3. So, lumalaban pa kami sa scoreboard ng top 3. Ang stag namin nun, 23 lang, tapos 21 ang labanan ng stag. Kasi 7 stag na series. So, madaling salita, third leg, bali yung last leg, nung lumabang kami, medyo hindi na ganun kaganda ang score. Pero, at the end nung stag series, pumasok tayo sa top 10. Kung natatandaan ko, top 8 yata kami. So, nakakuha tayo ng trophy na plaque na nagano tayo sa top 10. So, ganun kabigat yung labanan din doon. Dahil nga, nandun yung mga kilalang breeder. Yung Red Game Farm, nandoon din yan. So, mga sikat yung nandoon na sinalihan natin. Pero, hindi tayo pinahiya nitong linyagan to. 2010, hindi na kami masyadong nakasali kasi nagka-problema Sunod-sunod yung nakawan. Medyo tinamad din ako. Kaya nangyari nun, unti-unti nang tinigil yung pagmamanok. Binread ko na lang to. Tinago ko to dun sa kapatid ko. Kasama ng mga puti, yung bulik. So sila lang ang isang minimaintain ko sa yung Black McRae ni attorney.
Kasi sa akin napunta yung Black Macrae. So, binibreed yan doon. Ngayon, nung tumigil ako, bumalik ako ng 2019. So, nakapag-breed pa ako ng mga ito. So, ito yon 2019 na breeding ko, ito pa yon. Ayun ang isang maganda sa linyadan to. Parang hindi sila ganong tumatanda. Medyo bata pa itsura. Saka pag binitaw mo, maayos pa ang kilos. So, itong hawak ko to, 2 times to. Bali, nung bakbakan 8 stag, nagpabanda ko doon. Tapos pandemic. So 2020 yata December 'yon. Labanan ng bakbakan 8 stag sa San Fernando, Pampanga. Bali nung elimination, ginamit ko to. Nanalo to ng elimination, may isang claret na pwede yulo. Tapos bali dalawa yata yung claret. Yung isang claret no, natalo. Tapos yung isa nanalo. Tapos ito nga. So ito nanalo to, walang sugat. Nangyari, since 2.5, 8 stag. Ginawa ko, nag-re-entry ako. Nag-straight 8. So, nung nag-straight 8 ako, ginamit ko ulit ito, nilabang ko to. So, ito bali ang last fight ko. Nanalo ulit ito. Kanya lang medyo tinamaan yung hita. Ang nakalaban nito, nag-champion ng digmaan ng 2013 yata, yung Sasuras. So, ito ginagamit ko na lang na broodcock. Ni-maintain ko tong linyada na ito. Hindi ko rin minamarket kasi parang pansarili ko lang, sariling bloodline. Wala namang pangalan. Sweater roundhead lang tawag ko. So, may isang kapatid to. 3 times winner. Iyon na nilalaban-laban ko pero ayaw ko na rin muna ilaban. Ginagamit ko sa breeding. Yun naman parang patalon-talon lang saka nagmalatuba yung dibdib. Madalang yun eh. Lumabas sa akin yun 2008. Pagkayari yun hindi na lumabas eh. Nung 2019 na breeding ko, so may lumabas nung nagmamalatuba. Hindi ko nalaban yung sa istagan kasi patalon-talon lang. Kahit na nung mailaban yung sa derby, nung hinahanda, talon-talon lang. Pero pag nagkabakal, ang galing. So, yung manok na yun, pinag-champion ako sa 5 cup noong 2023 naman. Yun ang unang laban niya. 2023, so tagal na. Tapos, hindi ako kumbinsido, baka ako natsambahan lang. Ilabang ko rin yan ng 2 hits. Nag-champion naman din ako ng 2 hits. So, laki na ng parada rin nung sa kalaban sa Zambales. Tapos kami, 11 lang ako. Nanalo naman. Ang huling laban niya dito sa sa Pasay, nilabang ko ng 5 cup. Nanalo. Wala rin sugat. So magaling yung manok na yun, walang sugat. Nakatabi lang. Ayaw ko nang ilabang kasi gusto ko i-breed sila pero pagsasalitin ko. Yung anak nito, binabalik ko doon sa lalaki, doon sa isang 3 times winner. Tapos, yun naman, binabalik ko dito. Para ma-maintain ko yung linyada nila. Kasi sila na lang halos ang natitira eh. Pero nung tumigil ako, pinamimigay ko yung mga paanak nito doon sa isang kaibigan ko sa sa Kainta. Ang kwento niya sa akin, lahat ng binigay ko sa kanya walang natalo, tabla lang daw ang talo. May umabot ng 3, may 4 times, so tuwan-tuwa siya. Kanya itong linyada na to medyo paborito ko. Hindi nga lang masyadong naasikaso ng tao ko, pero ngayon, since nandito ako nakatutok, isa to sa gustong paramihin. Ito yung aking sweater roundhead. So, makikita nyo. Maganda rin ang mukha nito. Kanya lang hindi na sila kalakihan. Medyo mababa na dahil walang walang ibang halo mula noong 2008
hanggang tumigil ako, binibreed to sila-sila lang. Kasi nung tumigil ako, hindi ako nagdagdag ng manok eh. Nandun lang to sa kapatid ko, binibreed niya. So sila-sila lang. Kaya kung ano mo to, nakaset na to na family. Hindi na matatawag natin na puro sa akin. So, sariling linyada to. Hindi ko naman din minamarket to. Mas gusto ko na ilaban lang. So, ito yung aking sweater roundhead. Tapos, sana maparami pa para mailaban sa istagan. Kasi magagaling sila sa istagan. Pero pagka naman naging kak, magagaling din. Mapakak, mapaistag. So, magagaling. Saka maganda dito, ito makikita ninyo kung 2019 to na pala na ilaban. 2020, 2019 na breed. 7 years old na. Pero makikita mo na hindi pa hindi sila ganong yung bang mababagal. Yung parang sobrang tanda ng kumilos. Hindi sila ganon. Kahit yung kapatid nito na nilalaban ko, simple lang, patalon-talon, pero pag may bakal, ang bibilis kumilos. Abangan ka naglalakad. Itong mga lumang manok naglalakad. Kasi ito may halo to nung Boston na nakuha ko kay Patrick Antonio. Bali yung kaibigan ko nakabili doon. Tapos nakakuha ko sa kanya. So may dugo to nung Boston. Kanya ako tinatawag na sweater roundhead. Ang roundhead nito Boston. Pero maliit na porsyento lang. Ang maganda sa kanila na ipapasa nila yung laro nila. Pag binitawan mo to, hindi to sumusugod. Naglalakad lang to. Tapos, akala mo pag naglakad, mapapalo sila ng kalaban. Pero pag pinasok mo kalaban, bigla umaangat. So, sabi nung mga kaibigan ko, nakuha daw yun sa ng lemon. Fighting style ng lemon. Pero ang mga ito, hindi naglalabas ng straight comb. Puro lang sila mga P-comb. Sa tagal ko nang binibreed to, puro P-comb lang. Wala pa akong napalabas nito na straight comb. So, ito yung pinaka-paborito kong linyada pagdating sa mga stagan. Kanya lang, yun nga. Hindi masyadong nako-concentrate ng tao kasi mababa. Saka mas gusto niya yung mga matataas na manok. Pero winning line. Kahit na sabihin natin nag-start to dun sa linyada na cross. So, minentain ko as family. Masasabi kong ito ang isa sa pinakamaayos kong manok. Hanggang sa susunod na kwentuhan ulit, mga kamanok. So, good night.